Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat nandito tayo sa buwan ng Shawwal at hindi lingid sa kaalaman natin, kamakailan lang ay iniwan tayo ng buwan ng Ramadan na kung saan yung pagtatapos ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay yun ang nagsisilbing graduation ng isang tao. Kumbaga sa school, yun ang kanyang graduation sa loob ng isang buwan na siya ay nagsusumikap sa pagsamba niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinaparangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga tao na nagsumikap sila sa loob ng isang buwan. Sa gabi man yan, sa umaga ng Ramadan, anumang pagsusumikap nila sa pagsamba nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinaparangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga tao na yun. Lumipas sa atin ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, at may mga katanungan sa bawat isa sa atin na paano malalaman ng isang tao kung tinanggap ang kanyang mga ibada sa loob ng isang buwan, sa buwan ng Ramadan. Sabi sa komentary ng mga ulama natin, malalaman ng isang tao kung tinanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang pagsamba sa buwan ng Ramadan kung ito ay magbubunga ng kabutihan sa kanyang pananampalataya. Subhanallah, napakadali ng sagot, mga kapatid. Madaling malaman ng isang tao kung tanggap ang kanyang ibada sa loob ng isang buwan, sa buwan ng Ramadan, kung ang gawain niya sa loob ng buwan ng Ramadan ay nagbunga ng kabutihan sa kanya. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Pagkaraan ba ng Ramadan, nag-iwan ba ito sa iyo ng magandang bunga sa iyong pananampalataya? Sapagkat kung ito ay nag-iwan sa iyo ng magandang bunga sa iyong pananampalataya, tunay na tinanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsusumikap mo sa buwan ng Ramadan. Pero kung umalis ang Ramadan, iniwan ka ng Ramadan, wala man lang naiwan sa iyo na kabutihan, pagtuturo upang paangatin ang iyong pananampalataya, nangangahulugan, mga kapatid, na hindi nagdudulot ng magandang bunga ang pag-aayuno mo sa buwan ng Ramadan at maaring hindi tinanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aayuno ng isang tao. Tanging si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakabatid. Pero ang pinakapunto dun, mga kapatid, isa yun sa pinakamalaking na ituturo sa atin ng buwan ng Ramadan, na kung tayo ay iniwan ng buwan ng Ramadan, makikita natin sa sarili natin kung may pagbabago ba sa pananampalataya natin. Iniwan ba tayo ng Ramadan na meron tayong iman, may pananampalataya tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o wala? Kasi kung ilang beses kang iniwan ng Ramadan at patuloy ka pa rin sa pagsuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, paglabag sa kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin hindi ka tinuruan ng Ramadan. Pero kung lumipas sa iyong Ramadan, iniwan ka ng buwan ng Ramadan, at umangat ang iyong pananampalataya, nagkaroon ka ng takot sa Allah, iniwan mo ang kanyang mga pinagbabawal, sinusunod mo ang kanyang kautusan, nangangahulugan, mga kapatid, tunay na tinuruan ka ng Ramadan kung paano ka matakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid Islam, dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na lahat ng pinagsumikapan natin sa Ramadan ay tanggapin sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Higit sa lahat, isa puso natin, mga kapatid, ang mga katuruan na iniwan sa atin ng buwan ng Ramadan. Wala na yung Ramadan sa atin, iniwan na tayo ng buwan ng Ramadan, pero tinitiyak ko na ang Ramadan ay iniwan tayo ng kabutihan sa mga puso natin. Pero nasa tao yung kung paano niya pangangalagaan ang mga katuruan na yon. Kasi may mga tao, ilang araw pa lang umalis ang Ramadan, nasa puso niya pa niya ang mga katuruan na yon. Anong halimbawa? Ilang araw pa lang umalis ang Ramadan, nagsasala, gumagawa ng kabutihan sapagkat katuruan ng Ramadan sa kanya. Pero nung ilang buwan na, lumipas ang Ramadan, wala na. Yung katuruan sa kanya ng Ramadan na wala na sa kanyang puso. Ibig sabihin, hindi tumalab sa kanyang puso ang tunay na katuruan ng Ramadan. Sapagkat kung ito ay tumalab sa kanyang puso,
hanggat sa siya'y nabubuhay dito sa mundo ay panatilihin niyang gawin ang mga katuruan sa kanya ng buwan ng Ramadan. Anong halimbawa? Tinuruan ka ng Ramadan magsala, mag-maintain ng pagsasala, pagdadasal ng 5 beses. Panatilihin mo yung kapatid. Hanggat sa huling hibla ng iyong buhay, wag na wag mong iwanan yung katuruan ng Ramadan. Isa yan sa pinakamalaking naituro sa iyo ng Ramadan. Pero kung nagsasala ka lang pag buwan ng Ramadan, pagkalipas ng Ramadan, hindi ka na nagsasala, nangangahulugan na hindi ka tinuruan ng Ramadan. O di kaya, kung umiiwas ka lang sa kanyang mga pinagbabawal sa buwan ng Ramadan, at pagkalipas ng Ramadan, ay bumalik ka naman sa iyong dating gawi, paggawa ng mga masasama, mga hindi kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, hindi tumalab sa iyo ang buwan ng Ramadan. Tandaan mo yung kapatid. Walang saysay sa iyo ang katuruan ng Ramadan na hindi mo ito isinapuso, hindi mo sinabuhay ang katuruan ng Ramadan na iniwan niya sa iyo. So panatilihin natin yan mga kapatid, sa buhay natin, sa kaluluwa natin, sa araw-araw na pamumuhay natin, anumang bagay na nakakabuti sa atin na ito ay iniwan sa atin ng buwan ng Ramadan, panatilihin natin itong isabuhay. Gawin natin ito hanggang sa huling yugto ng buhay natin, nang sa ganun ay mapabilang tayo sa mga tao na tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala.